guys! Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so ayan guys, tingnan natin. Doon muna tayo sa sitwasyon, no? Yung sitwasyon nyo ng person mo. Okay, kanina bang love reading itong masasagap natin? So, yan guys, sa mga habol ng wishing candle and cord cutting, puno na po yung ano ko. Puno na po yung slot. I-announce ko lang guys na sa susunod na full moon naman po ulit ako tatanggap next month. No, December. So, hindi pa ako aware kung kailan yung full moon ulit. Pero ngayon kasi guys, ngayong full moon, puno na po yung slot ko ng wishing candle and cord cutting. Baka kasi may humabol pa. Pasensya na guys. Dito pa lang sasabihin ko na sa inyo na puno na po yung slot. Okay? So, pasensya na po sa mga gustong humabol. Next na lang po ulit tayo. Next month na lang po ulit. Okay? So, hayan. Kanino bang love reading? Ito spirit guide. Ayan, pasensya na kung medyo ngongo pa rin ako guys, no? Ito pa itong love reading. Eight of Swords. Okay, Eight of Wands. Parang, ayan o, communication, rapid change, domino effect. Parang biglang nahilo tong person mo at biglang nagparamdam. May nakikita ko dito guys, ayan, expect mo magpaparamdam sa itong taong to. Biglang nagbago yung isip niya. Okay? So parang kung dati parang walang iya siya sa inyo, parang lagi siya nagagalit, nang walang dahilan, hindi nyo guys maintindihan. So nakikita ko dito guys, biglang nagbabago yung personality niya ngayon. So parang ano nga lang, bipolar. So hindi natin yan guys masyadong inaano. Hindi ko dinidiscriminate yan, no? Pasensya na. Parang ganun lang kasi guys, bigla nagbago yung mood niya. Alam mo yung feeling na parang, ba't galit na galit ka sa akin nakaraan, tapos kay parang bigla kang habol na habol. Ganun yung energy effect eh. So, ganyan yung person mo na parang galit sa inyo, lagi din mainit ang ulo, ayaw makipag-usap. Parang tinataboy ka na, winawalang ya ka na. So, ganun yung energy. Tapos parang nakikita ko sa kanya guys, parang ang bilis ng ang bilis ng, parang climate change. Biglang nagbago yung isip. Bigla kang naalala. So, hayan. Expect mo bigla kang kausapin ng taong yan. Tignan nyo naman guys, yung bottom of the deck natin. Depression, intense anxiety, and feeling hopeless. Okay, so I feeling ko guys, may pinagdadaanan tong person mo na to. Meron siya matinding pinagdadaanan dito. Okay. So, hayan. Meron tayong eight of Swords. So, nakikita ko dito sa taong to, guys. Parang ano siya, medyo stuck. Pili ko talaga meron siya matindi pinagdadaanan, no? Kaya siguro hindi ko niya masyadong napapansin, mainit ang ulo sa inyo. Pili ko bahal ka naman niya. Pero parang ganyan talaga yung personality niya. Irritable, ayaw niya na masyado ng attachment. So, maguguluhan ka ngayon, bakit ganito siya? No? Parang ramdam mo naman mahal ka niya, pero parang bakit siya ganyan? Hindi ka masyado kayang panindigan. So, parang isip bata yung energy, no? Kahit sabihin natin mas matanda siya sa inyo. Ang pangit ng ugali na nakikita ko sa kanya. Okay, gagawin niya lang yung mga bagay na gusto niya. So, parang ano siya, guys. Tawag dito, parang naging brat. Alam mo yon, naging na-spoiled. I think, hindi lang to basta pinagdadaanan niya. Baka ganyan din talaga yung ugali niya. Okay, dahil nga, na-spoiled. And may mga taong nakikinig kasi sa kanya, tapos sinasabi na lagi siyang tama. So, ganun, di ba? So, parang sinasabi na parang tama kasi siya sa kung ano ginagawa niya, tama yung iniisip niya, tama yung action niya, na parang kahit mali na pa, guys, parang tinotolerate.
Okay? So, meron tayong Ace of Cups, new relationship, pure intention and joy. Gusto niya ulit guys magsimula ng bago sa inyong dalawa. Yan o, gusto niya nga ng new relationship. Pasensya na guys, no? Barato kasi yung ilong ko. Hindi ko ba sabi nang maayos yung words kasi mahirap humiga tapos doon ka rin nagsasalita. Sabi bigla kasi ako guys, humiga ngayon. Ayan, pasensya na. Okay, nakikita ko guys yung ayun ang sinasabi niya, this time magiging pure na siya, pure yung intention, and magiging masaya na daw siya at magiging kontento na dito sa relationship na yan. So guys, angel number 55535, baka merong gusto sabihin sa inyo, inyong mga spirit guide, patungkol dito sa relationship mo na to. So tingnan mo, no? Tingnan mo sa Google, angel number 555, ano yung gusto sabihin sa inyo. Okay? So, ayan. So, ayan, sinerch ko na para sa inyo, guys. Okay, ayan yung sinabi dito. Okay? Angel number 555 is a sign of positive change, transformation, and personal growth. It can also represent freedom, independence, and good luck. So, sinasabi dyan, guys, siguro parang nakalaya ka na dito or may chance ka na maging malaya dito sa ganitong klase ng relationship. So, pag-isipan mo mabuti, no? Kasi nasabi to ni universe or ng mga gabay mo na huwag ka nang bumalik kasi nakalaya ka na dito. Okay? Kahit ganito pa siya, eh ano naman, 'di ba? Kung yung mental health mo naman yung naaapektuhan. So, hayan yung gusto sabihin sa inyo ng mga spirit guide mo. Tignan pa natin. Meron po tayong mutual respect, love, equality, and yan. Mutual respect, love, equality, 2 of cups. So, kung kaya niyang ibigay, kung kaya niyang ibigay itong pagiging patas, kung ano yung pinaparamdam mo sa kanya, kung pinaparamdam niya rin ba sa'yo, so, doon ka dumepende. Okay, kung kaya niyang i-provide sa inyo yon, no? Hindi yung parang naapektuhan ng matindi yung mental health mo. Ibig sabihin, hindi siya tamang tao sa inyo, guys, kasi grabe yung naging impact sa inyo to the point na pwedeng na-depress ka, hindi mo alam kung paano ka aalis, hindi mo alam kung paano mo ma-overcome tong mga bagay-bagay na to, no? Yan yung nasasagap ko sa inyo, guys. So, I think ito lang yung napapala mo. Bottom of the deck is heartache, trauma, sorrow. 3 of swords. Okay? Ilang beses mo pinatawad, pwedeng ikaw lumilihis na ilandas mo. Okay? Nag-explore ka na rin naman. Kasi hindi mo makuha eh. Hindi ka masatisfied dito sa relationship na to. So, I think yung iba sa inyo, parang biglang nagbabago yung mood or nagbabago na yung pakitungo mo. Sabi natin, yes, minamanifest mo tong taong to. Pero nung nandiyan na siya, eto na nga, nagpaparamdam. Tinupad na ni universe yung mga manifestation mo. Or tinutupad na. So, feeling ko kasi dito, guys, biglang nagbabago na yon. Okay? Biglang ikaw naman yung biglang nagbago. Kasabahin ng pagbabago ng person mo, yung pagbabago mo, I think, hindi ka na parang habol-habol. So, mabilis kang nakalaya. Hindi mo alam eh, bigla nang bago yung nararamdaman mo. So, yan. Okay, pero ito guys, more on transformation and personal growth talaga yung nakikita ko rito. Okay? So, tignan pa natin. Energy mo at energy ng person. Ano yung nararamdaman ng person na sa'yo ngayon? Nararamdaman ng person mo sa'yo. Okay. Nararamdaman. So, yun guys, sabihin ko lang ulit, i-announce ko lang ulit, no?
puno na po ang slot ng ating wishing candle and cord cutting love spell. Puno na po. Okay? Next na lang po ulit. Next month na lang po ulit sa full moon ako ulit tatanggap. Ayan, pasensya na po guys, no? Naubos na agad yung kandila, guys. Okay, so marami nag-avail. Okay, marami nag-avail sa ating full moon, wishing candle, love spell. Ayan. And sa discount natin guys, ayan, tapos na rin po yung discount kahapon pa. Ayan, sa mga humabol ng discount ngayon, ayan, bumalik na ako sa original price ko guys. Ayan, pasensya na po. Magpapa-discount na lang ulit ako next month. Okay? Malay nyo, 12-12. Nararamdaman mo sa person mo, tignan natin. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Okay. Okay, so tingnan natin guys, ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Ten of Pentacles, diba? Kung may pamilya kayo guys, gusto niya mabuo yun. Kung may mga pangarap kayo before na magkaroon kayo ng buong pamilya, so nakasettled na siya eh, ang dami nyo ng plano. So nakikita ko, una siyang umalas doon sa plano na yun. Una siyang umalis. Una siyang nawala ng gana. So, ngayon, gusto niyang parang to pa rin ulit yung pangarap na yon o yung mga plano na to. Gusto niya ulit na parang ayusin ulit yung relationship sa yung dalawa at eto na nga at magkaroon ulit kayo ng masayang pamilya. So nakikita ka ng person mo bilang isa sa magiging part ng family niya. Ikaw yung buong pamilya niya, no? Tingnan pa natin guys, ano naman ang tingin sa'yo ng person mo? The Lovers. Grabe, sabi ko sa inyo eh. Biglang natauhan itong taong to. So, nakikita niya sa inyo guys, mabilis lang siya babalik sa inyo. Parang ganun kanya nakikita. Mabilis niya lang na maayos itong relationship na to sa inyo. Siguro pinaramdam mo sa kanya na patay ka, habol na habol ka sa kanya noon. So, ngayon sa pagbabalik niya, ina-expect niya, ganun pa rin yung nararamdaman mo sa kanya. Ina-expect niya na parang tatanggapin mo siya agad. Okay? Nang walang pag-aalinlangan. So, tingnan pa natin. Ano naman ang magiging action nitong taong to. Oh, wala naman siyang gagawin guys eh. Puro lang siya pag-iisip, puro lang siya plano, pangako. So, kung meron man siya guys, gagawin pangako sa inyo guys. Ang nakikita ko dito, hindi niya yan tutuparin. No? Kasi wala namang paninindigan itong taong to. Okay? Hanggang salita lang siya at yabang. Yan ang nakikita ko sa kanya. Puro pagbabalaki sa achievement ng kamag-anak, kung sino-sino, malapit sa kanya, mga connection niya kuno. Parang ang taas ng ambisyon niya na parang magiging ganun din siya. Yan kasi nasasagap ko sa person mo. Wala siyang plano. Okay? So mag-expect ka lang talaga sa kanya. Pwede yun, alam mo yun, pwedeng hindi naman sa parang nag-expect siya. Parang ganito yung energy na nasasagap ko sa kanya. Pwedeng iniisip niya kasi na yun na siya. Or nakikita niya sa ibang tao na parang umaasenso na to, maganda na yung pamumuhay, maayos ang pamumuhay. So, parang ang nakikita ko sa kanya, ina-absorb niya rin yun. Feeling niya, yun na siya, or ganun na siya, or makukuha niya rin yun. So, niyayabangan ka niya. So, nasa yan, guys. Okay? Nasa yan kung ikaw madadala sa sinasabi niya. Tignan natin, ano naman yung magiging outcome. Page of Cups. Wala naman eh. Wala akong nakita talaga guys. Puro lang to pag-iisip. Walang pagbabago tong taong to. Okay. So, ang isa sa mga goal niya ngayon, makuha ka niya. Isa sa mga goal niya guys, maging isa kayong dalawa. Yun ang nakikita ko sa kanya. Bottom of the deck, meron tayong 7 of Cups. 9 of Pentacles. Depende lang to sa iyo eh. Kasi ikaw, yung dalawa mukhang mas madiskarte ka sa kanya. Mas mukhang maayos ka sa kanya. So, nakikita ko na parang depende sa inyo itong taong to. Okay? Tignan po natin.
Ano naman yung nararamdaman mo sa person mo? Okay, nakalimutan natin zodiac sign. Ay, malakas yung mga water sign dito. Cancer, Pisces, Scorpio, and Capricorn, Taurus, Virgo. Okay? May mga nagsisisi na nga dito eh. Pwede nagsisisi ka, pwede matagal na kayong magkasama, asawa mo pala tong taong to. Pwede iba sa inyo, nagsisisi na kayo. Bakit ang tagal ng panahon, hindi ka natauhan? Parang ganyan. So, ngayon, parang, tingnan natin ha, titingnan natin. Kasi, nakadepende person mo sa'yo. Tingnan natin. Ano yung malalakas sa zodiac sign? So, sa side person mo, meron tayong Taurus, Aries, Gemini, Cancer, Pisces, ayan, meron tayong Virgo, and Leo. Actually, pwede nasa birth chart niya rin to, guys, to, kung natin nabanggit yung zodiac sign niya. Pwede nasa birth chart niya. Okay, so tingnan natin, nararamdaman mo, meron tayong Five of Swords. Okay, so nakikita ko dito, guys, Five of Swords kasi nasasaktan ka na. Takot ka na mag-invest, takot ka na ibigay mo na naman yung buong pagmamahal mo, tiwala mo sa taong yan. So, basta sasagap ko sa inyo, guys, na parang mas nililimitahan mo na lahat. Okay, limit na sa'yo lahat. Okay, yan ang nasasagap ko sa'yo. Yun na naramdaman mo sa kanya, guys, Five of Swords. Bawat scenario, bawat sitwasyon, iniisip mo, ay, ganito pala to. So, bawat nangyayari sa inyo araw-araw, iniisip mo yung naging sitwasyon or naging kalagayan mo sa sitwasyon na yon. Ayan. So, titignan pa natin ano yung iniisip or tingin mo kay person. Three of Swords. Wala eh. Nilagay kayo sa third party eh. Or pwedeng sinaktan ka niya eh. Pwedeng naging kalaban mo, mga taong malapit sa kanya. Parang ayaw sa'yo ng pamilya. Tapos parang naramdaman mo na ganun din naman yung pinaramdam sa'yo ng person mo na parang kalaban ka nilang lahat. Samantalang pinaglalaban mo tong taong to tapos pinaparamdam niya sa'yo na kalaban ka niya. Diba? Sige, tignan natin, guys. Ano naman ang ayan, action. Pasensya na barado yung ilong ko, guys. Action, the star. So, sabi nga nung mga gabay mo, diba? Mas magpo-focus ka na sa sarili mo or baka kailangan mag-focus ka na sa sarili mo. Kasi guys, transformation ay nangyayari dito. Tingnan mo, oh. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ikaw. Hindi itong taong to. Kaya mo na yung sarili mo. Wag mo nang, diba? Wag mo nang isipin na parang malaking tulong siya para sa inyo. Eh, ikaw nakikita ko independent ka eh. Mas madiskarte ka sa taong to. Okay, tingnan natin yung outcome. Oh, Seven of Wands. Seven of Wands. May nakikita akong pakikipag-debate dito. Magde-debate kayo nitong taong to. Babait ka pa sa kanya, no? Parang sa halip na kaya mo nga siyang bastusin, like pagsaltaan ng masasakit dahil sa mga ginawa niya, hindi mo yung gagawin. So, I think nare-respeto mo pa rin yan. Bottom of the deck, guys, meron tayong Four of Pentacles, Page of Cups. Okay? Four of Pentacles. Ayan. So, nakikita ko sa inyo, guys, mas ingatan mo yung sarili mo. Mas poprotektahan mo yung sarili mo. So, ayan. Meron tayong fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Capricorn, Taurus, Virgo. Tingnan pa natin ano yung mga malalakas na zodiac sign. Aries, Leo, Taurus, Capricorn, Pisces, and Gemini. Okay? Tignan pa natin. Tignan pa natin, guys. Saan napatungo yung relationship na yan? Three of Cups. Kuha tayo ng isa, guys. Okay, Knight of Cups. Alam mo, papipiliin ka pa rin eh. Pipiliin mo na ba yung maginhawang buhay, nagagawa mo yung gusto mo, malaya ka, nakakapag-party-party, nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo, na walang kumokontrol sa'yo, or piliin mo tong Knight of Cups na magbubulag-bulagan ka na naman sa walang hiyaan nitong taong to sa'yo. Okay? So, yung iba sa inyong case, pwedeng hopeless romantic, no? Ayan, pasensya naman guys sa words. Pwede ina-expect mo na parang siya na lang yung magmamahal sa inyo, tatanggap sa inyo. May kakayahan ka, girl.
boy, no? May kaya kang gawin. So, piliin mo yung peace of mind mo. As long as may taong nagmamahal sa'yo, nagpapahalaga sa'yo, nandiyan yung family, kung may anak ka, sila na lang. Hindi mo to kailangan. Hindi mo kailangan ng love. Darating at darating sa'yo yung tamang tao na yan. Okay? So, ayan. Tingnan natin. Love advice. Parang doon pa nga lang sa ano, nagbigay na ako ng advice. Okay, yan. Love advice. Meron tayong forgiveness. Forgive myself, I am forgiven. So, ito naman guys, pagpapatawad. Okay lang yan. Pinatawad mo yung taong yan, pero hindi ibig sabihin nun, tatanggapin mo pa. Pero nasa yan guys, gusto mo tanggapin, di ba? Ako sinasabi ko lang na yes, magpatawad ka para sa peace of mind mo. Pero kung hindi mo pa naman kaya magpatawad, wala kang magiging peace of mind. Okay? So, may oras ka pa para dito. So, sinasabi nito guys, forgiveness, pagpapatawad. Patawarin mo na yung mga taong nagkasala sa inyo para sa peace of mind mo and especially itong taong to. Pero hanggang doon na lang siguro yon. For me ha, yung advice ko para sa'yo, hanggang pagpapatawad na lang pero hanggang doon na lang yun. Baka sirain na naman niya yung buhay mo, di ba? Tingnan natin, meron tayong The Gardener. So, kung bibigyan ka ng makulay na buhay na tong taong to or kaya niyang maging magaan ulit yung buhay mo, pag-anin yung buhay na kaya nang nagagawa mo sa sarili mo, why not? 'Di ba? Pero kung hindi naman niya guys kaya, palayain mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan. Okay? Tignan natin. Message. Message. Message ni person mo sa'yo. I am becoming okay, I am becoming a better person. Sabi ko sa inyo guys kanina, sasabihin niya sa'yo to. In-expect na natin, sinabi na naman ulit ng card. Napangangakuan ka na naman ng taong to, pero wala naman siya sisimulan eh. Walang nangyayari. Okay, tingnan natin. Tingnan natin. Isa pa, message si person. Meron tayong I feel you even though we are apart. Diba? Ramdam na ramdam ka niya kahit hindi ka niya kasama. Kasi, ganun yung nagawa mo sa kanya, guys. Ganun yung naging attachment sa ng person mo na parang hindi ka na kayang putulin pa niya sa buhay niya. Na parang kahit alisan ka niya, ramdam na ramdam pa rin niya yung presensya mo na nandyan ka lang. Okay? Parang part ka na rin ng family. Grabe. Sobrang hindi ka na kayang ialis na tong taong to sa buhay niya. Ganyan, okay? So guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.